Gagawa tayo ng tiramisu cake. And yes po, budget-friendly ang gagawin nating recipe dahil gagamit tayo ng homemade na mascarpone cheese. At huwag kayong ma-intimidate sa tiramisu na recipe dahil napakadali lang. Refrigerator cake lang din kasi siya. Mahalin tulad natin siya sa mango float na magli-layer ka lang din ng biscuits at cream. At hindi mahirap hanapin ang mga sangkap. Okay, so yung gagawin natin ay double boiler para hindi ma-overcook yung ating egg yolks. So, meron tayong egg yolks dito. White sugar. Konting asin. Vanilla flavor. And then, buksan natin ng apoy. Tapos, i-mix natin yan until matunaw yung ating asukal. And eto na siya. At para malaman kung natunaw yung asukal, ay pwede natin siyang i-touch. So, i-feel natin na kung magaspang pa. Ayan. Ayan. Kapag hindi na magaspang, meaning yan, syempre, okay na. Pero kapag may na-feel ka pang gaspang, continue mo lang. So, ngayon ay itabi natin ito at palamigin. Ayan, malamig na siya. Okay, para hindi gumalaw yung ating bowl, ilagay natin sa towel. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating homemade na mascarpone cheese. Ayan. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. Para sa mascarpone cheese recipe, ilalagay ko sa description box. Ayan, eto na siya. So ngayon, itabi na muna natin ito at mag-whip tayo ng ating cream. Okay, ang gagamitin natin na cream ay all-purpose creamer or pwedeng gumamit ng all-purpose cream. So, hindi heavy na whipping cream ang gagamitin natin dahil diba ang aim natin ay magawa tayo ng tiramisu na budget-friendly. Dahil all-purpose cream gagamitin natin, konti lang ang fat nito, gagamit tayo ngayon ng gelatin. Optional naman na maglagay ng gelatin. Gusto ko kasi na hindi madaling malusaw yung ating tiramisu. So, yung gelatin natin ay clear and unflavored. Lagyan natin ng water para ma-soak natin siya. Ayan. So, minimix ko lang siya para lahat ng grano ng ating gelatin ay basa. I-soak natin for 5 minutes. Ayan. So, ngayon, lagyan na natin ng mainit na water yung ating gelatin. And then, i-mix natin ito na mabuti until matunaw yung ating gelatin. Ayan. So, ilagay natin dito yung ating mga cream. Pwedeng dalawang ganito yung gamitin mo. Pero yung nasa akin dito ay can and ito nasa pack. So, ubusin ko na lang. Okay. Ito ay optional. Maglalagay tayo ng milk powder. Bakit? Dahil yung all-purpose cream or all-purpose creamer natin ay very mild ang lasa. So, para mamimik natin or medyo magaya natin ang heavy na whipping cream na medyo milky, ay maglagay tayo ng milk powder. Actually, kung meron kang butter or margarine na flavored butter, pwede ka pang maglagay dahil ang heavy na whipping cream ay medyo milky and buttery. So, maglagay tayo nito. Okay. Tapos, i-whip na natin. At dahil extra yung ginamit natin na cream, pwede ka magdagdag ng sugar dito sa cream mixture natin. Okay. Ngayon naman ay ilagay natin yung ating gelatin. So, ilagay natin ito gradually. Siguraduhin na hindi na mainit ang gelatin. Yan. So, ngayon ay i-fold natin yung ating mascarpone and egg mixture. Yan. So, i-fold lang natin yan gently ha, para hindi ma-deflate yung ating cream. Ayan, so meron tayong hot water dito and then maglagay tayo ng instant na coffee powder. Tapos, optional, meron tayong rum. Pwedeng gumamit ng brandy. Mix natin yan para matunaw. So, hot water na muna para matunaw lang yung ating kape. And then, dagdagan natin ng room temperature na tubig. Ayan. Okay. So, mag-assemble na tayo. Okay, ayan. So, mag-assemble na tayo. Ito yung ating lady finger na biscuits. Or yung broas natin. Ayan. So, i-dip natin yung ating biscuit dito sa ating coffee na mixture.
Malinis po ang aking kamay, ha. Next naman ay maglagay tayo ng ating cream mixture. And then next, another layer ng ating biscuit. And then next, yung ating cream mixture. Ayan, so ito po yung nagawa natin. May konti pa tayong tira. So, siguro assemble tayo ng maliit na lang. So, ngayon, ilagay natin sa chiller overnight. And ayan, ito na siya, firm na. So, ngayon naman ay mag-dust tayo ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. And then, maglagay tayo ng chocolate flakes. Ito naman ay optional, pwedeng hindi chocolate flakes ang ilagay mo, pwedeng kahit anong tsokolate, or pwedeng hindi ka na maglagay ng chocolate topping. Ayan, so tikman na natin. Okay. Oh. Ay, ang laki. Okay. Creamy and rich talaga siya. Bukod sa naglagay tayo ng cream, di ba naglagay pa tayo ng itlog at mascarpone cheese. Yung tamis niya, very mild talaga. Di ba kapag sinabi mong dessert, angat na angat talaga yung, or obvious talaga na matamis siya. Eto super mild. And gusto ko siya, yung parang kalma mo lang siyang kinakain. Hindi yung parang may pause ka dahil matamis siya. Tapos, syempre, meron siyang bitter taste dahil dun sa coffee and sa cocoa powder natin. And meron siyang konting boozy notes dahil dun sa rum na inilagay natin. Pero again, kung ayaw nyo maglagay ng rum, pwedeng wag mo nang lagyan. Pero kung gusto mo maglagay, yun nga, pwedeng rum, brandy, or amaretto. Yung cream natin na layer ay melt in your mouth talaga siya. Tapos, yung ladyfinger na biscuits, para siyang sponge-like cake dahil moist siya or nabasa siya sa coffee mixture natin. And wag masyadong or matagalan yung pag-dip ng biscuit dun sa ating coffee mixture dahil baka maging super soggy naman yung biscuit. So, ano lang, dip tanggal, ganon. Wait, i-cut ko kayo dahil naglagay ako ng tiramisu cake sa freezer mga 25 to 30 minutes. So, para siyang ice cream-like. Mas gusto ko yung texture niya. Siyempre, nag-iba na yung texture niya. Parang soft ice cream. So, pwede yung i-try. Yes, sa panahon natin ngayon ay marami ng paraan sa paggawa ng tiramisu cake dahil marami ng alternative na pwede mong gamitin. Kung gusto mo na lagyan ng sarili mong twist, paano mas magugustuhan ng Pinoy na panlasa or magugustuhan ng friends and family mo. Kasi diba, iba-iba tayo ng preferred na lasa. Kaya nga diba ngayon, meron ng mga iba't ibang flavor ng tiramisu. Nakita niyo yun? Sa Malaysia ba yun? Or Thailand, na may strawberry, may ube pa, may matcha, yung nasa rectangle. Gusto kong gumawa nun. Sana makahanap ako ng rectangle na molde. And oo naman, pwede na hindi ganito yung gawin mong size. Teka. So, eto yung tira natin. Yes, may natira tayo na cream and biscuit. Kaya, nilagay ko siya dito. Ayan, oh. Diba? Pwede mo ng pambenta. So, eto lang kasi yung available sa akin na, na container. So, pwede naman microwavable. Pero, syempre, kung gusto mo na medyo fancy-fancy naman, pwede na maganda yung lalagyan mo. Yung may oblong, diba? Yes, maganda din yun. Yun na nakikita ko din na nilalagyan nila. And yes po, gagawa tayo ng trending na tiramisu cake sa Malaysia na inspired sa coffee bean and tea leaf na naglalagay sila nung coffee cream. Yes, gagawin din natin yon. So, dalawa yung nabili natin na ganito. Yun yung gagamitin ko sa next natin na recipe. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!
And again, sa gustong gumawa ng homemade na mascarpone cheese, ilalagay ko ang recipe link sa description box. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!